Hello, good morning. Good morning, class. So today we will be creating a circuit using Tinkercad. This is just a simple circuit for you to practice and master yung paggawa ng circuit in Tinkercad. So this circuit is what we call automatic dark sensor. So here are the parts. So I hope you're still familiar with the components symbol that we have learned last first quarter. So what do we have here? Okay, can you identify the parts and components that we need in order to build this circuit? Okay, if you have identified, we have two resistors. We have 330 ohms and 100 kilo ohms. Also, we have, okay, correct, we have LED. We have what is Q1. This is what we call, okay, correct, transistor. Then we have LDR. What's the meaning of LDR? Do you still remember? Okay, correct. Light dependent resistor. And of course, we have the battery, which is our power supply. Okay, so let's start. We will be using Tinkercad. So just go to tinkercad.com and log in your account. Then you just click create on the upper right. Then choose circuits. Okay, it may take a while. Okay, so this will be the dashboard that you will see once you open and created a circuit. Okay, on the upper left, it says Funky Sango. This is the file name, no? The hilarious file names, I don't know where did it came from. Okay, so you just need to change it. So for example, we write project number 1. Okay, automatic dark sensor. Yeah. Okay, and then on the right side you can see list of components. Basic. Okay, you can choose all, so you can see all of the components, but since our parts are just basic, we click on basic. So by the way, you can find also Arduino here, and this one microbit is the latest addition on the parts. Circuit assemblies. Okay, there are sub-assemblies here. You just use the basic. So of course we will be using yung breadboard. Click breadboard. Okay. You can just click it and drag it in the middle. You can change the name. Okay, if you want to write breadboard, you can do so. Okay. Next, what else? Let's look back. There are two resistors. So R1 is 330R, which means ohms, no? 330 ohms. So we have resistor here. Just click on the resistor. Then lalabas na siya. So you can see the resistance is 1 kilo ohm. This is the default. You can write R1, ilan value nun? 330. Then change the unit to ohms. Okay? So automatically the color will change. Di ba tama naman? 330 is orange, brown. So yung tolerance niya, default niya is gold. Okay, naka-hide lang yung ating components dito. Just click the arrow. Okay. Then we have the R2 is 100K. So click again, resistor, just click it. Then change the value. You can name it R2. Change the value is 100 kilo ohms. Okay na yung unit natin. 100K. So brown, black, and yellow. Next, we have LED. So let's look for LED. Ang default ng LED natin is red.
Ayan. Ilagay lang natin. We can change the color rate later. Then we have Q1, BC547. So, we cannot look for the specific BC547 dun sa ating Tinkercad, but we can use NPN or PNP. So, based on the symbol, anong type of transistor ito? NPN or PNP? So, the arrow is pointing outward, which means this is what? Correct, NPN. So, balik natin yung mga components, transistor. Kung di mo mahanap, just try search. Ayan. Ayan, NPN transistor, BJ. Ayan. Click. Ayan na siya. So, you can see here yung ano niya, yung paa niya. Collector base and emitter. Ayan, nakalagay. So, parang generic lang siya. Then, we have LDR. LDR. Wala tayo yatang makikitang LDR dito pag tinype natin. LDR. Wala. But, anong other term ng LDR? Letter P ang start. Okay, if you guessed photoresistor, that is correct. Photoresistor. So, ito siya. Ayan yung itsura niya talaga. So, ito. In actual, ganyan talaga. Okay, you can write it as LDR. LD. Yan. Yan, kompleto na ba? Oh, wala pa tayong batteries. So, ilan ba yung requirement niya? Is 6 volts. So, let's look for battery with 6 volts. Meron ba tayong 6 volts? Wale. O, diba? 15, 9, and 3 lang. So, ang gawin natin, let's get yung 1.5 volt battery. Kagaya ng ginagamit natin sa actual experiment. Then, pag clinic mo yan, you can change yung number of batteries hanggang 4. So, which means, pag apat na 1.5, it will be equal to ilan? Very good. 6 volts. Yan. So, andito na lahat ng kailangan natin. Kompleto na. Okay, let's start creating the circuit. Anong unahin natin? Connect muna natin yung battery para hindi natin isipin. Lagyan natin dito sa kabilang side. So, nakikita nyo dito sa breadboard natin, yung red is for positive, black is for negative. Nakapataas yung ng terminal ng battery. Pwede natin siyang i-rotate. Click natin yung battery and then yung rotate. Ito yung may triangle na nakaside. Ayan. Ayan. So, katapat na yung positive and negative. Pwede mo lang siyang iganyan. Or pwede mo siyang lagyan ng wire. Ito yung wire natin. Ayan. Positive. And the other one, negative. Ganyan. Pwede mo palitan yung color dito. Oh. This one is red. Ayan. Yung default kasi ng wire is green. Okay. Ayan na. So, okay na battery natin. Bigyan nga natin ng check para alam natin ano yung okay na. Okay na. Ayan. Okay na itong battery natin. Next, we have ano pa yung susunod? Connect ito. Pag ganyan tayo. Sige. Connect natin yung R1 330. Saan yung 330 ito? Yellow. Ay. Orange and brown. Kunin natin, lagay natin dito sa breadboard. Oops, tama ba yung pagkakakonect ng ating resistor sa breadboard? Naalala nyo pa ba ang mga bawal gawin? So, dapat bawal yan dahil yan ay what we call letter S. Yes, shorted. Kasi, bawat number dito, iisa lang yung connection niya. So, yung 5 butas dyan, isa lang yung connection because they belong to one metal clip lang. Okay. So, pag ganyan, ang kinonect mo yung resistor, bawal yan. Iinit yan kasi shorted siya. So, dapat, nakapatayo. Ay, pahiga. Kasi, rotate na lang ulit natin. Lagay natin dito sa dito sa unahan. F1, tsaka F5. Yan. So, yan yung ating R1. This one. Next, saan nakakonect yung R1? Sa
diode. Isang side ng diode. Alam natin na may polarity ang diode. So, doon siya nakakonect sa triangle. Anong polarity ng triangle? Okay, positive. Correct. Ang galing nyo naman. Okay, positive. Nasaan yung ating LED? Ito. Saan bang positive ng LED? Kung titingnan natin physically, hindi pantay yung paa ng LED, di ba? May mahaba at may maiksi. So, ganun din dito sa Tinkercad. Although simulation lang yan, pero as much as possible, inano nila na same siya dun sa actual. So, meron yung straight at meron pa nakabend dahil mahaba siya. So, ito yung positive side, yung nakabend. Then, yung negative side, yung straight. So, paano may kukonect natin is positive. Kukonect natin sa dulo ng R1. Paano yung positive nandito sa kanan? So, pwede nating i-mirror. Ito. Ayan. Ay, click mo natin yung LED din. Click mirror. Okay. Idikit natin siya dun sa may, yan. So, si R1 and yung positive ng LED connected na siya. Nagets niyo ba? Okay. So, okay na tayo dito sa connection na yan. Next, dito na tayo sa NPN transistor. Nasaan ang NPN na yan? Lagay muna natin dito. Okay. Lagay lang natin dyan somewhere. Okay. Ano yung i-connect natin sa negative ng LED? Anong part ito ng transistor? Is it the base, collector, or emitter? Okay. If you answered collector, you are correct. So, collector, nasaan mang collector? Itong letter C. Connect daw natin siya dun sa negative. Pwede natin siyang lagyan para mabawasan tayo ng wires. Yan. So, connected na yung negative ng LED sa collector. Then, yung base, nandito siya sa gitna ng R2 and LDR. Pero hindi pa natin ikakabit, no? So, ang gawin muna natin, itong emitter, connect muna natin siya sa naka-connect. Sundan lang natin ang linya. Sa negative. So, itong emitter natin, i-connect natin sa negative. So, emitter natin, ito. Ito, connect natin sa negative. Lagyan natin ng linya. Gawin natin black kasi black yung negative. Ayan. So, ang wala na lang connection is yung base. Pero yung base kasi, medyo magulo na. Dami na. Yan. Yung base kasi, nakakonect siya sa, nakakonect yung base sa pagitan ng R2 at saka LDR. Connect muna natin yung R2. Saan ba nakakonect yung R2? Connected siya kay R1 and dun sa base. R2. Ang value ng R2 natin? 100K. Ito yung 100K. Dito ko siya ilalagay. Gusto ko siyang ilagay dito. I-adjust ko lang ito. Ayan. Bakit ito nakapahalang? Di shorted yan. Tama ba? Shorted pa? Hindi. Dahil mayroon tayong tinatawag na DIP support sa gitna. So, hindi connected yung upper and lower rows, no? Kahit pareho silang nasa number 1, hindi sila connected. Okay. So, importante, nakakonect natin yung isang paa ng R2 kay R1. Tama ba? Ito yon, yung linya na to. Itong linya, ba't nawala? Itong linya na ito, yung kinokonect natin. Okay. Ayan, yung gumalaw. Okay, ito yung linya na kinokonect natin. Okay. Yan. So, si R1 connected na siya kay R2. Then, LDR na lang yung natitira, hindi natin nakakonect. Saan ba nakakonect yung LDR? Sa dulo ng R2. Yung LDR, dahil resistor siya, wala din siyang polarity. So, yung isang paa niya, ilagay natin dito sa dulo ni R2. The other one is hanging muna. Wala muna siyang connection. Tignan natin, ito na yan, yung connection na to. Itong linya na to. Okay? So, meron pa tayo, okay na ito. Itong emitter, okay na to. Na-connect na natin. Ang hindi na lang natin na i-connect is
Ito, tsaka ito. Okay, simulan natin. Yung base, nasa na yung base? Nasa gitna. Connect natin daw siya doon sa pagitan ng LDR at saka R2. Base, lagyan lang natin ang linya dyan. Ito yung pagitan ng LDR at saka R2. Lagyan, hindi natin makita, ano. Sige. Lagyan natin lang ng linya. Sige, lagyan na lang natin dyan. Ano ba ito? Positive. Green na lang lagay natin. Natatakpan kasi yung iba pang butas eh. Hindi siya ma-shoot. Yan. Tapos, yung ito na, LDR papuntang negative. Itong floating natin, lagyan natin ng linya. Negative. Lagyan natin black. Yan, okay na ba? Check din natin mabuti. And then, before tayo mag-simulate, lahat dapat may connection. Okay, start na natin simulation. Bakit hindi siya gumagana? Okay. Tignan natin. So, itong pwede mo siyang na-adjust to eh. Check natin baka natanggal yung connection nitong ano natin, transistor. Hindi naman. Bakit ayaw gumana? Sandali lang. Tama ba yung mga connection natin? So, battery, okay. Base connected dun sa gitna ng R1 tsaka LDR. Okay, correct naman. Ano pa ba yung mali natin? Negative to negative, positive. Yung R1 and R2. Ay, wala pang connection. Sorry naman. Hindi pa connected yung R1 and R2 sa positive. Paano siya gagana? Ayan. Sige, let's cross our fingers na gagana na i-test. Sige, adjust natin yan. Ayan, nakikita niya. Okay. Itong LDR kasi, sa actual, tatakpan mo yan or lalagyan mo ng liwanag para gumana. So, since automatic dark sensor siya, so kapag in-adjust natin yung LDR na maliwanag yung nasa sense niyang ilaw, naka-off siya. Pero kung madilim, tingnan niyo pag madilim, nag-turn on siya, diba? Tama? Ayan. So, ibig sabihin pag gabi, automatic siya mag-on. Pag umaga, hanggang sa pag nadadagdagan yung brightness niya, napapansin niya. Nawawala yung ilaw dahan-dahan, gradually. Then, pag madilim na ulit, maliwanag na. Okay. Nasundan nyo ba? So, example lang yan. And then, next, magbibigay ako ng circuit. Kayo naman yung gagawa. Okay? Sige.